Shalom sa inyo lahat. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama. Filipos 2:9 hanggang 11. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang iyong bahagi sa pagbibigay matwid sa pangalan ng Diyos? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalao, ay manalangin muna tayo at ang ating panalangin ay mula sa awit 102:1 at 2. O Panginoon, pakinggan mo ang dalangin namin. Dumating nawa ang daing namin sa iyo. Huwag mong ikubli sa amin ang mukha mo sa araw ng kahirapan namin. Ang iyong pandinig sa amin ay ikiling sa araw na kami tumatawag, agad mo kaming sagutin. Amen. Panlabing isang leksyon. Ano pa ang maaaring nagawa ko? Ating susing talata ay Juan 18:37. Sinabi sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ay hari." Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito at dahil dito'y pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." Ang kasamaang nasaksihan o nararanasan ng masasamang tao ay nagdala sa kanila upang kapuotan at baliwalain ang Diyos. Nasaan ang Diyos kapag may pagdurusa? Kung ang Diyos ay mabuti, bakit napakaraming kasamaan? Ang kosmikong tunggalian ay nagbibigay liwanag dito sa mahalagang isyu. Ngunit maraming tanong ang natili. Gayunman, kapag ang lahat ng ating mga pagtatangkang sagutin ay bigong makasapat, maaaring tumingin tayo kay Jesus sa krus at makita sa Kanya na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kahit sa kabila ng mga katanungang nanatiling hindi nasasagot ngayon. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, kilalanin ang katarungan ng Diyos. Ikalawa, kilalanin ang maibiging mga intensyon ng Diyos. At ikatlo, iproklama ang katarungan at maibiging mga intensyon. Sa una ay dalawa ang tatalakayin. Si Kristo ang matagumpay at ang ganap at ang taga-aring ganap. Sa ikalawa ay gayon din, dalawang tatalakayin, ang awit ng aking minamahal at ang talinhaga ng ubasan ni Kristo. At sa pangatlo, tatalakayin ang pagbibigay matwid sa pangalan ng Diyos. Unang pagkakahati, pagkilala ng katarungan ng Diyos, at ang unang tatalakayin si Kristo
ang matagumpay. Apokalipsis 11:15 sa New Living Translation. At hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Bagaman merong isang kaaway na gumagawa na tinutukoy mismo ni Kristo bilang ang mga agaw na hari ng mundong ito, ang tunay na hari sa sansinukob ay si Hesukristo. Natamo ni Jesus ang tagumpay para sa atin at sa Kanya tayo'y may tagumpay kahit sa gitna ng kahirapan at pagdurusa. Tunay nga, ang gawain ni Kristo ay sinasalungat ang kaaway sa bawat pagkakataon. Inilarawan ng kasulatan ang dyablo. Una, ang mandaraya ng buong mundo mula sa pasimula. Nandiyan ang mga talata. Ikalawa, ang maninirang puri at nag-aakusa sa Diyos at sa kanyang bayan sa langit. Nandiyan din ang mga talata. At ikatlo, mga agaw na hari nitong sanlibutan. At nandiyan pa rin ang mga talata. Bagaman itinuturo ng kasulatan na si Satanas ay ang unang mandaraya, maninirang puri, taga-akusa, at mga agaw na hari ng sanlibutan ito, itinuturo din nito na si Jesus ang nagwagi kay Satanas sa lahat ng paraan. At ito'y sinasabi, una, si Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan, Juan 18:18-37. Ikalawa, sa pamamagitan ng krus, sukdo lang ipinakita ni Jesus ang sakdal na katwiran at pag-ibig ng Diyos. Roma 3:23-26 at 5:8. Sa gayon ay pinabulaanan ang paninirang puri ng dyablo. Apokalipsis 12:10 at 11. At katlo, sa katapusan ay wawasakin ni Jesus ang kaharian ng dyablo na nalalamang maikli na lamang ang kanyang panahon. Apokalipsis 12:12. Ganon din sa Roma 16:20. At si Kristo ay maghahari magpakailanman. Apokalipsis 11:15. Dalawang susing pag-angkin para sa atin. Sa wakas, anuman ang gagawin ni Satanas, isa na siyang talunang kalaban. At ang susi para sa atin ay angkinin ng tagumpay ni Kristo para sa ating sarili araw-araw, bawat sandali, at angkinin din ang mga pangakong inialok sa atin. Sa malaking tunggalian, alam natin ang panig na mananalo. Paano maapektuhan ang ating pang-araw-araw na mga pagpili ang mauuwian nating panig? Paano natin matitiyak kahit ngayon pa na tayo ay nasa nananalong panig? Mahalaga talaga kung saan tayo nakalugar sa tunggalian. Ikalawang pagtatalakay, ang ganap at taga-aring ganap. Roma 3:23-26. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa
sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong panampalataya kay Jesus. Sa dalawang yugto, ang kaaway ay talo. Pinawawalang saysay ng gawain ni Kristo ang gawain ng dyablo. Si Jesus ay nahayag dahil dito, 1 Juan 3:8, at upang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, Hebreo 2:14. Gayunman, ang lubos na pagkatalo ng pamumuno ng kaaway ay magaganap sa dalawang yugto. Una, sa pamagitan ng gawain ng krus, pinabulaanan ni Kristo ang mapanirang puring mga paratang Satanas at maya-maya si Satanas ng kanyang kaharian ay wawasakin. Gaya ng nakita na natin, nagpapahayag ang kaaway na ang Diyos ay hindi ganap na matuwid at mapagmahal. Gayunman, kay Kristo naglalaan ang Diyos ng katapusang pagpapakita ng katwiran at pag-ibig ng Diyos at ginawa niya ito sa pamamagitan ng krus. Pinawalang saysay ni Kristo ang paratang ng kaaway. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, nakita ni Satanas na ang kanyang balat kayo ay tinanggal. Ang kanyang administrasyon ay nabisto sa harapan ng mga hindi nagkasalang anghel at sa harapan ng makalangit na sansinukob. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang isang mamamatay tao. Sa pagbubuhos ng dugo ng anak ng Diyos, inalis niya ang kanyang sarili mula sa pagsang-ayon ng mga makalangit na nilalang. Desire Pages, page 761. Ang kosmikong kabuluhan, tagumpay sa krus. Ang kasaysayan ng katubusan ay naglalaan ng malaking patibay para tayo'y maging nakatitiyak na ang Diyos ay laging gumagawa upang maisakatuparan sa wakas kung ano ang mabuti para sa lahat ng kinauukulan. Ang Diyos ng kasulatan ay laging ginagawa ang mabuti at kanais-nais dahil sa mga paratang mayroon sa kanya sa malaking tunggalian. Nandiyan ang maraming mga talata. Bakit napakahalaga ang pagpapakita ng katwiran at pag-ibig ng Diyos sa kosmikong tunggalian? Kapag pinag-isipan mo ang krus at lahat ng mga gawa ng Diyos sa panukala ng kaligtasan, paano ang lahat ng mga gawa ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa? Pangalawang paghahati. Pagkilala sa maibiging layunin ng Diyos at unang tatalakayin ang awit ng aking minamahal. Isaiah 5:1-4. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol. Kanyang binungkal yun at inalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas. Nagtayo siya ng isang toring bantayan sa gitna niyon at humukay doon ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas. Ngunit
nagbunga ito ng ligaw na ubas. At ngayon, o mga mamamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Huda, hatulan ninyo, hinihiling ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko na nagawa? Sino ang nakakaalam? Bakit ng aking hinintay na magbunga ang mga ubas, ito'y nagbunga ng ubas na ligaw? Pagpapakita ng pag-ibig sa gitna ng kosmikong tunggalian. Sa mga kamanghamanghang paraan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at katwiran sa gitna ng kosmikong tunggalian. Gayunman, may maaaring magtanong, dapat bang nagawa ng Diyos ng higit pa kaysa sa nagawa niya upang pigilan at o tanggalin ang kasamaan? Nakita natin ang isang balangkas ng kosmikong tunggalian na nagpapahiwatig na ang Diyos ay kumilos upang igalang ang malayang kalooban na kailangan para sa pinakamalaking pagyabong ng mga relasyong pag-ibig sa pagitan niya at ng sangkatauhan. Karagdagan, siya ay mukhang kumilos sa loob ng moral na mga hadlang o mga patakaran ng sagupaan sa loob ng konteksto ng isang kosmikong pagtatalo tungkol sa kanyang karakter na malulutas lamang sa pamagitan ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig. So inuulit yung mga nakarang leksyon ang dahilan kung bakit ganito ang kinikilos ng Panginoon. Siya ay nahadlangan ng pagbibigay niya ng kalayaang pumili sa kanyang manilalang. Yun ang una. At siya rin ay natatakdaan ang kanyang pagkilos dahil sa moral na hadlang. Ibig sabihin, hindi siya makakagawa ng hindi nararapat. Yun ang moral. Awit tungkol sa kanyang ubasan. Ligaw ng mga ubas sa halip na mabubuting ubas. Inaawit ni Isaiah ang isang awit ng kanyang minamahal, isang ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos mismo at ang ubasan ay kumakatawan sa bayan ng Diyos. Nandiyan ang dalawang talata. Ngunit, ang mga implikasyon dito ay maaari ding ring palawakin tungkol sa pangkahalatang gawain ng Diyos sa mundong ito. So, hindi lang kumakatawan sa bayan ng Diyos, kundi yung mas malawak na gawain niya na sinasama ang higit pa sa bayan ng Diyos. Kaya nga, malaking tunggalian ay sumasakop sa lahat sa buong mundo. Ayon sa talatang ito, ang may-ari ng ubasan ng Diyos ay ginawa ang lahat ng makatwirang maasahan upang matiyak ang pagyabong ng kanyang ubasan. Ang ubasan ay dapat na nagbunga ng mabubuting ubas, ngunit ito ay nagbunga lamang ng mga ligaw na ubas na tinutukoy ng ibang mga salin bilang walang halaga. Tunay nga, ang pananalitang Hebreo rito ay literal na maaaring isalin na mabahong prutas. Ang ubasan ng Diyos ay namunga ng mga bulok na ubas. Ano pa ang maaaring nagawa? Lumipat ang Isaiah 5:3 sa Diyos mismo na nagsasalita, nag-aanyaya sa mga taong hatulan ang pagitan niya at ang kanyang ubasan. At sa talatang 4, ang Diyos mismo ay nagtaka o nagtakda ng pinakamahalagang tanong.
Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Bakit kung gayon na ang aking inaasahang magbunga ito ng mabubuting ubas? Ito'y nagbunga ng mga ligaw na ubas. Ano pa ang magagawa niya? Nakakahalinang kanyang hiniling ang iba na husgahan ang nagawa niya. Pangalawang pagtatalakay, ang talinghaga ni Kristo sa ubasan. Mateo 21:33 hanggang 39. May isang tao na pinuno na pinuno na ang sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toring bantayan. Ipinagkatiwala niya yon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsubo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-huli ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Karagdagang kabatiran sa talinghaga ni Isaias. Sa talinghagang ng may-ari ng ubasan sa Mateo 21, pinagpatuloy ni Jesus ang naiwan sa Isaiah 5 na dumadaloy ang karagdagang liwanag sa karakter at mga kilos ng may-ari ng ubasan na alang-alang sa kanyang ubasan. Ang unang bahagi ng talinhaga ni Kristo ay tuwirang sumisipi mula sa awit ng Isaiah 5 tungkol sa may-ari ng ubasan at ang kanyang ubasan. Pagkatapos, idinagdag ni Jesus ang may-ari ng ubasan na pinaupahan ang kanyang ubasan sa mga tagapag-alaga ng ubasan at pumunta sa malayong lupain. Mateo 21:33. Gayunman, nang ang may-ari ng ubasan ay 2 beses na nagpadala ng kanyang mga tagapaglingkod, ang mga propeta, upang maningil ng mga ani, ang mga umuupa sa kanyang ubasan ay binugbog at pinatay ang kanyang mga lingkod. Talatang 34 hanggang 36. Sa wakas, ipinadala niya ang kanyang anak, si Jesus, na nagsasabing, igagalang siya nila ang aking anak. Mateo 21:37. Ngunit sadyang pinatay rin nila ang kanyang anak, na sinasabi, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya at kunin ang kanyang mana. Kaya't kinuha nila siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Talatang 38-39. Ano pa ang magagawa niya? Mahal na mahal tayo ng Ama, kaya ibinigay niya ang kanyang minamahal na anak. Kung ang kosmikong tunggalian ay ang uri na iminumungkahi rito, hindi ito may sasaayos ng maaga sa pamagitan ng paggamit ng banal na kapangyarihan, ngunit kailangan muna ng isang pampublikong pagpapakita ng karakter ng Diyos. Itong pagpapakita ay itinakda sa wakas sa gawain ni Kristo. Muli ay inuulit yung kapaligiran kung bakit ganon ang kilos ng Diyos. Ano pa ang mahihingi natin kaysa sa ibinigay ng Diyos
kay Kristo Jesus ang kanyang sarili upang mamatay para sa atin, nang sa gayoy maaaring bigyang katwiran niya tayo nang wala sa anumang paraan ay ikompromiso ang kanyang katarungan at sakdal na pag-ibig. Lahat ay nagawa sa krus. Ang kaganapan sa krus ay nagpapakita na ginawa ng Diyos ang lahat ng maaaring gawin upang mapahupa at alisin ang kasamaan, na hindi sinisira ang konteksto para sa pagyabong ng tunay na pag-ibig. Kung may anumang higit na mabuting paraan na mayroon ng Diyos, hindi ba niya ito pipiliin? Samantalang ang mga tao ay lubhang nagdurusa rito sa kosmikong tunggalian, ang Diyos mismo ay nagdurusa ng higit pa. Kapag titingin tayo sa krus, makikita natin talaga ang pagdurusa at kirot na dinulot ng kasalanan sa Diyos mismo. Gayon din, napakabanal ng kalayaang likas na pag-ibig na handang tiisin ito ni Kristo alang-alang sa atin. Pangatlong paghati, pagpoproklama ng katarungan at maibiging pakay ng Diyos. At ang paksang tatalakayin ay pagbibigay matwid sa pangalan ng Diyos, Apokalipsis 19:1 hanggang 6. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Alleluia! Ang kaligtasan at ang kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. At sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi, Alleluia! At ang usok ng babae ay pumailang lang magpakailan paman. At nagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabi, Amen, Alleluia. At ang lumalabas ang isang tinig sa trono nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng maalipin niya, at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at dakila. Narinig ko ang isang tinig na nakararaming tao nagsasalita, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa wakas, ang pangalan ng Diyos ay napawalang sala sa lahat ng paraan. Sa pamagitan ng gawain ng Ama, Anak at Banal na Espiritu sa panukala ng katubusan, ang ganap na katwiran at pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag lagpas sa anumang makatwirang pag-aalinlangan. Nakikita nito sa Roma 3:25-26 at 5:8. Nang ang mga aklat ay nabuksan. Sa Roma 3 at Isaiah 5, nakikita natin na ang Diyos sa ilang limitadong kahulugan ay nagaanyaya sa mga nilalang lamang na hatulan ang kanyang karakter kahit na wala tayong karapatan o katayuan na gawin ito. Kasi mga nilalang lang tayo, pero tayo ay hinihikayat na gawin ito. Sa wakas, kapag ang lahat ng aklat ay nabuksan, makikita natin ang katibayan na ang Diyos ay ganap na makatarungan at matwid. Pawawalang sala ng Diyos ang kanyang sarili sa harap ng lahat ng matatalinong nilikha. Yun pala ang dahilan kung bakit hinihikayat tayo na hukuman ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng
pagtingin sa maaklat, makikita natin doon ang kanyang mga kapasyahan ay tama, matuwid at mabuti. Bago pagdating ng pagwawalang salang paghukom. So, ito yung maaklat na bubuksan bago dumating ang Panginoong Hesus sa ikalawang pagparito. Sa buong kasulatan, nagpapakita ang Diyos ng pagmamalasakit sa kanyang pangalan. Bakit? Hindi ka maaaring magkaroon ng malalim na relasyon ng pag-ibig sa isang kinasusuklaman mo ang pag-uugali o hindi mo pinagkakatiwalaan. Sa wakas, ang Diyos ay napawalang sala sa krus at sa pamamagitan ng buong panukala ng katubusan. Sa paghukom bago ang pagparito, ang Diyos ay napawalang sala sa harap ng nakatinging sansinukob. Andun yung tinatawag nating investigative judgment sa langit na nangyayari ngayon. Yun yung bago dumating ang Panginoon. Pagdating na pagwawalang salang paghukom, ito naman ay yung pagbubukas ng maaklat pagkatapos ng ikalawang pagparito ng Panginoon o kaya ay sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos na sa paghukom matapos ang pagdating sa panahon ng mga tinubos ay hahatol pa nga sa mga anghel. 1 Korinto 6, 2 at 3. Ang Diyos ay pawalang sala dahil sa mga tinubos ay nabigyan ng pagkakataong repasuhin ang mga talaan at makita para sa kanilang sarili kung bakit ay Diyos ay kumilos tulad ng kanyang ginawa. At ang lahat ng paghatol ng Diyos ay lagi at naging buong sakdal na matuwid at mapagmahal lamang. Yun, sa loob ng 1,000 taon ay bubuksan muli ang mga aklat at ang mga naligtas ay titignan nila ang mga tala sa mga aklat na yon at mapapatunayan pa rin nila na ang Diyos ay matuwid sa kanyang mga kahatulan. Sino sa atin ang walang maraming tanong na kailangang masagot? Bago matapos ang lahat, magkakaroon tayo ng kasagutan sa mga tanong na yon. Tingnan ang 1 Korinto 4:5. Sa wakas, lumuhod ang bawat tuhod at ipahayag ang bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Pilipos 2:10 at 11. Lahat ng ito'y bahagi ng pagwawalang sala sa karakter ng Diyos. Huling salita. Lahat ng nakalilito sa atin mga tadhana ng Diyos ay magiging malinaw sa darating na mundo. Malalaman natin ang walang katapusang pag-ibig ang nag-utos ng mga karasang parang pinaka nanunubok. Samantalang natatanto natin ang magiliw na pangangalaga niya na ginagawang magkakalakip ang lahat ng mga bagay para sa ating ikabubuti. Tayo magagalak na may tuwang hindi masabi at puno ng kalwalhatian. Amen at Amen. Ang dalayan ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na inihain sa krus para sa iyo at sa akin. Dalayan ko na nagawa niya para sa ating kaligtasan ng sangkatauhan ay kilusin kang maging isang bahagi ng pagwawalang sala ng Diyos sa kanyang pangalan sa harap ng sansinukob. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos.
Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Makita tayo sa susunod na linggo.